So, hello sa inyo mga ka-DIY at maraming salamat ulit sa pagbisita sa ating channel. So, ngayon mga ka-DIY, ituturo ko sa inyo kung paano step by step yung gagawin natin para i-confirm na magpapalit na tayo ng motor. So, yung brand nito ay Asahi. So, ang Asahi ay magandang uri din ng electric fan. Kilala din sila sa mga matitibay na electric fan. Ito kasi mga ka-DIY, 2 buwan pa lang, bumigay na o nasira na. So, hindi lahat ng branded ay tumatagal. Meron talaga niyang masisira ng maaga. Okay? So ngayon mga ka-DIY, ituturo ko sa inyo kung bakit palitan na siya ng motor. Ito mga ka-DIY ay i-demo ko lang sa inyo. So wala kang makita ditong negative na may masisira yung motor kasi branded siya. Yan. So ito mga ka-DIY ay buo yung kanyang motor, buo yung kanyang kapasitor, walang problema sa shafting at bushing. Yan o, buo yung kanyang shafting, madulas, umiikot. Wala din kalog, mamaya step by step natin yan. Tapos gagamitan natin ng tester. Buo yung reading nito mga ka-DIY. Wala kang makitang negative sa kanya na siya ay palit motor na or sira na yung motor. Pero gumagana siya mga ka-DIY. Pero papalitan na rin siya ng motor. At gagamit tayo mamaya ng clamp meter. Ito. Yan. Kung wala man kayong clamp meter mga ka-DIY, ituturo ko rin mamaya sa inyo. Okay? Yan gagamitin natin mamaya. Okay, step by step to mga ka-DIY. So, simulan muna natin sa kamay. Wala muna itong tester nito, wala muna yan. Sa kamay muna tayo simula. Okay? Dito mga ka-DIY, sa kanyang shafting, wala munang tester, no? So, pag hinila mo ito, ibig sabihin ng pag hinila mo at saka inalog mo to, kailangan walang alog. Yan o, walang alog dapat ito. Yung pinapakiramdaman mo niyan, yung bushing sa likod. Pero kapag tinulak mo yan doon, tapos inalog mo ganon, at hindi umalog, kagaya nito, hindi alog, pag ganon na. Pag pataas at baba, yan. Dito naman yung bushing na pinapakiramdaman mo, kasi yung bushing nito sa unahan at likuran, kailangan mong pakiramdaman kung nag-alog. Sa ganitong sitwasyon mga ka-DIY, wala naman siyang alog. So, ibig sabihin, yung shafting nito at bushing ay walang tama or walang diferensya. Yan. Ibig sabihin ng mga ka-DIY, confirm na good condition pa yung shafting at bushing nito. Okay, may mga way ito mamaya mga ka-DIY na yung shafting niya doon sa likod, kung hindi ka mo kabisado yung pag-check dito, pati yung likod buksan mo na rin para doon ka mag-check sa gearbox sa dulo. Okay, buksan natin muna ito dito sa likuran. Yun, nabuksan na natin. Tanggalin lang yan. Then, ibalik natin yung screw. So, pwede mong tanggalin itong gearbox dito. Pwede mong tanggalin ito. Tapos, dito ka mag-alog. Kung gusto mong malaman talaga na umaalog yung hulihan at saka harapan. Pag sa hulihan, dito ka mag-alog. Pag sa unahan naman na bushing, ang pagpakiramdaman mo, dito ka naman mag-alog nyan sa itaas. Pag sa likuran, dito ka sa likuran. Kung dito sa bushing ang problema, kung sa likuran na yung may problema na bushing. Yan. So, ito kasi yung gearbox niya, nakadikit na sa mismong housing niya. Ito. Yan. So, wala siyang screw yung iba kasi madalas may screw yung iba, plastic pang ganito. Okay? So, ganun lang. So, ngayon, padaanan natin ang tester. Bago natin i-saksak, padaanan muna natin ang set lang natin mga ka-DIY yung ating tester sa times 1, times 10, times 100, times 1K. Pero ako mga ka-DIY, mas mataas na itong times 1K. Mas ano nito, malapit na ito sa 0. Ang times 1 naman, ito, tuturo ko na lang. Pagka times 1 kayo mga ka-DIY yung ginamit nyo, dito yung palo nyan. Mas manipis yung palo nyo, mas hindi ganong makita yung kanyang reading. Kapag sa times 10 naman dito, yan, times 10, dito naman ang palo niyan, 10 hanggang 50, 70, 100, yan. Kapag ka times 100 naman, times 100, dito naman yan banda, palo bababa. Yan, dito yung palo ng times 100. Ako kasi mga ka-DIY, ginagawa kong times 10 para yung reading niya dito. Halimbawa, ang ginamit mo ay times 1. Times 1, pag tinester mo yung motor at pumalo dito, ibig sabihin, pag tumapat ng 100, yun na mismo yung reading niya, 100. Okay? Kapag ka times 10 naman, halimbawa, times 10, pumalo siya ng 20, ibig sabihin, yung 20 na yon ita times mo sa 10.
Okay, 20 yung reading. Ito times mo sa 10, magiging 200. Okay? Kapag 100 naman, times 100, kung anong yung na-reading mo, halimbawa nag-reading ka ng 5 sa times 100, so ibig sabihin 500 din yun. 5 times 100. Okay? So ngayon times 10 ang gagamitin natin. Okay? Pwedeng mong i-times yung reading, pwedeng hindi. Okay? Basta na-select mo sa times 10, okay lang yon. Okay? Ito yung kanyang plug mga ka-DIY. So naka times 10 tayo, no? Yun. Tapos i-zero lang natin yung ating tester. Yan, para makuha natin yung buong resistance nito. Okay? So ilagay natin sa kanyang plug dito. Kabilaan lang. So pagtapos ng calibrate ng tester, ay obserbahan natin yung reading kung ano yung sitwasyon. Okay? So zoom natin konti. Okay? So pihitin natin number 1. Okay? Ayan. So number 1, pumalo siya ng 30, 35, 40. Mga nasa 42 o nasa 43. So palagay natin good yan, 43 number 1. 30, 35, 40, 41, 42, 43. Okay, nasa 42 to 43 ohms. So good ang reading na yun. 43 ohms times 10 is equals to 430 ohms. Okay, so yan ang reading na yan. Okay na yan kahit wag mo nang i-times doon sa 10. Basta na-select mo yung tester mo sa times 10. So yung ilalabas niyang reading na ito na yung pagbabasihan mo. So 30, 35, 40. Nasa 42. Okay, number 2. Yan. Nakita nyo, bumalik yung kanyang reading. Nagtaas tayo ng reading sa number 2. Pero bumaba yung reading na yan. Yung reading na yan ay good condition yan kasi magkakalapit lang sila. 30, 35. So good yung reading na yan. Ayan. Bumaba yung reading niya. From 20, 22, 24, 26, 28. Yeah, 28 ohms. Nakita nyo yung reading niya, halos magkakalapit lang dito. Ibig sabihin yan mga ka-DIY, good yung reading na yun. Kapag ang isang reading diyan, isang pointer diyan ay bumaba hanggang dito, tapos magkalapit yung dalawa, matik na yung sira yung motor. Pero dito mga ka-DIY, wala kang makitang sa kanya na sira yung motor kasi nga magkakalapit lang yung reading nila dito. Okay? Pagkatapos dito, puntahan mo na dun sa capacitor, dun sa wire niya sa likod. Okay? Puntahan natin. Ito naman yung i-reading mo. Ayan. Itong dalawa sa uli, ito. Okay? So ito mga ka-DIY ay mas mataas ang reading nito. Okay, tanggalin nga natin. So ito naman ang sunod nating reading. Pwede mong putulin ito mga ka-DIY, pwedeng hindi. Kailangan may reading ito. Okay? Itong dalawang wire sa ulihan, ito kasi yung common at isang palasalain capacitor. Okay? So kunan natin ang reading yan. Itong dalawa. Kahit nandyan yung capacitor, walang problema yan mga ka-DIY kasi hindi yan mag-apekto sa times 10 natin ha, reading. Hindi yan apektado yung capacitor, hindi ito ma-reading ng times 10. Ang nire-reading ng times 10 dito, itong dalawang coil, itong dalawang wiring. Kailangan may palo din yan. So, ibig sabihin, buo yung palo na yan, oh. Ito yung pinakamataas na reading doon sa nauna. Nakita nyo ito, 50, 55, 60, or malapit na sa 60. O 600 ohms. Yan. Malapit na siya. Ito yung pinakamataas na reading dito sa nauna. Okay, so ibig sabihin ng mga ka-DIY, buo yung reading na ito. Kita nyo, halos magkakalapit lang yung reading nila. Yung ibig sabihin yan mga ka-DIY, yung reading nito ay tumpak at buo. Ngayon, saka mo isaksak. Okay. Yan o, pre-play yung kanyang busing o. Ang ganda ng play. Yan, wala kang makitang diferensya sa kanya. Ngayon, yung capacitor pa pala, itis muna natin yung capacitor para alam natin na good condition pa yung capacitor. Okay? So yan mga ka-DIY, so digital muna yung gagamitin natin. Meron namang analog, mamaya ipapakita ko sa inyo paano mag-test ng analog. Okay? Pagka digital mga ka-DIY, may nagtanong sa akin kung paano daw mag-test ng capacitor kahit walang capacitance. Sa digital mga ka-DIY, hindi po pwede na walang capacitance meter yung meter mo. Kailangan meron siyang capacitance. Kapag ka-analog, okay lang kahit walang capacitance meter. Yun ang kagandahan ng analog sa digital. Okay, so set natin sa ito yung kanyang ohms, buzzer,
diode sign at saka capacitance. So hanapin natin yung capacitance gamit tayo ng select. So diode, select. So yon, NF o nanofarad. Okay, diyan tayo mag-test ng capacitor sa may NF or nanofarad. Okay, check natin tong dalawang. Yan, hinaghang muna ako ng isang wire. Kung pwede, kung hindi naman ganitong type ng capacitor, pwede nyo ganito, putulin sa ulihan. Yan o. Putulin niya, dito kayo mag-tester. Yan. Papakita ko lang sa inyo na yung mga pisa nito ay good at yung motor ay good. Pero bakit palit motor na siya? Okay? So yon, nag-reading tayo ng. So yung lumabas yung kanyang UF oh. Yan. Yung UF na yan, yan ang symbol ng kapasitor. Yung 1.4, so ibig sabihin lang mga ka-DIY, okay pa yung kapasitor na yan kasi may tolerance din naman yan na negative 5% at negative 5%. Yan. So 1.4, good pa yun, pasok pa itong kapasitor. Yung UF na yun na lumabas dito sa ating tester, ito na yun oh. Ito na yung UF na yun ibig sabihin. Yan yung 1.4 na yun na ni-reading dito, ito na yung 1.5 na yun. Ayan, 1.5 UF. Yun ang kanina. Pag NF ang lumabas doon sa tester, ibig sabihin, problema ito. Okay? So sa analog tester na, magbibigay ako sa analog ng kompletong pamamaraan sa pagtester ng mga analog. Ganito. So hindi man ngayon mga ka-DIY, pero ipapakita ko lang sa inyo na ganito. Okay? So na-discharge ko na yan kanina mga ka-DIY, dikit nyo lang ito. Itong dalawa bago i-test. Okay, set tayo sa times 1K. Times 1K para sa kapasitor yan. Ito yung kagandahan sa analog. Tapos iset mo sa 0. Okay? Ito yung ito ay bahagya lang. Bahagya lang ito mga ka-DIY. Yan, dinikit ko muna dalawang probe. Bahagyaan na turo lang ito. So ang palatandaan ng times sa palatandaan ng 1.5 na kapasitor, dito lang yan sa 700 ohms. Kailangan umabot siya lumagpas siya ng 100, nasa 700. Ito 50, 55, 60, 65, 70. Ito 70, 700 ohms yan hanggang dito. Okay, yan ang palo ng 1.5 sa tester na ito. Ayun, baliktarin natin. Ngayon, nakita nyo, umabot siya ng 700 ohms. Ibig sabihin, pasok pa yung good condition pa ito. Bibigyan ko na lang kayo ng separated video nito para magkaroon kayo ng idea sa mga baguhan lang naman. Okay, so pasok pa yung kapasitor na ito. Nakita nyo naman sa digital at sa analog yung comparison. Okay, so ibalik natin yan. Ito. Yun. Tapos ito pa mga ka-DIY, padadaan natin ng clamp meter yan mamaya. Ibalik ko lang yung kanyang kapasitor. Okay mga ka-DIY, saksak natin. Yun, bigyan natin ng power. So yan, may power tayo. So turn on natin. So yan mga ka-DIY, gumagana naman siya. Yan, gumagana naman siya. Number 2. Number 1. Yan, gumagana naman siya mga ka-DIY. Yan. Pero pag may LC na ito mga ka-DIY, hindi na siya gagana. So try natin, napapakita ko na sa inyo mga ka-DIY ha. Yan. So bago pala yun mga ka-DIY, lagyan natin ng clamp meter. Yan. Itong clamp meter mga ka-DIY, siniset ko lang ito sa mababang amperes lang. So 6 amps lang. Tapos iipit natin. Tingnan nyo mga ka-DIY, nagde-deflect siya. Pag may deflection, ibig sabihin may problema yung motor. Ito kasi dapat wala halos deflect yung kanyang pointer. Ayan. Yung line 1 ng ating sasakan, ito yan, yung pula. Yung line 2 naman pumasok dito. Yung line 1 at line 2, pinalabas ko yung isang line dito para lagyan ng clamp. Okay, tingnan natin ha. Yan. Nagde-deflect yan mga ka-DIY. Kailangan kasi ito, walang masyadong deflection yung tester. Okay. On natin. Kita nyo, nagde-deflect. Kita nyo, nag-deflect kagad yung ating pointer. Yan. On natin. Yan. Kita nyo, nagde-deflect yung ating ating tester. Ibig sabihin yan mga ka-DIY, kapag nag-deflect yan, sa ganitong deflection, may problema yung motor. Kailangan yan walang deflection tong ating tester. Kailangan sobrang konti lang. So nakita nyo naman na nagde-deflect siya. Ibig sabihin lang mga ka-DIY, tumataas yung kanyang amperahe o nagkakaproblema na yung motor. Sa analog tester, buo siya. Sa kapasitor naman, buo naman. Sa ating shafting and bushing, wala naman problema. Yan, kapag may ilisi na ito, hindi niya nakayanin yung ilisi. Or kapag sinalpakan mo na ito ng ilisi, hindi niya nakayanin pa. Yan. So buo sa analog, buo yung kapasitor, buo yung reading sa motor natin.
Walang problema shafting and bushing. Hindi naman siya alog. Yan. At saka pre-play naman siya. Yan o. Yan. Pre-play naman siya. At sobrang lambot niya. So ayan mga ka-DIY. So nakalimutan natin kanina ang lagyan ng ilisi ito. So yan. Lagyan natin ng ilisi. Okay, saksak muna natin. Okay. So pre-play naman siya. Maganda naman yung play niya. Okay. Yan. Gumagana naman siya mga ka-DIY oh. Lagyan natin ng ilisi para makita natin kung mapapagana niya. Okay. Buo siya sa analog tester. Wala siyang problema. Buo yung kapasitor. Buo shafting and bushing. Lagyan natin ng ilisi. Kung nakalimutan ko kanina. Yan. Yung kapasitor niya sa likod, iyon pa rin ang ginamit natin. Yan o. Okay. Yan pa rin siya. Okay. So lagyan natin ng ilisi. Okay, may ilisi na siya. Then, nakasaksak na tayo. On natin. Yan. Mugong na lang. Hindi niya na kaya kapag may ilisi. Yan o. Yan. Number 2. Number 3. Yan, ayaw na. Pag tumagal ito mga ka-DIY, halimbawa 1 minuto mo nang nakaganito, umugong na lang siya. Yan. Umugong na lang. Tapos, bunutin mo natin. Ang bilis uminit yung motor ito. Yan, ito try ko siya ng 2 minuto. Ang tagal niyang uminit. So hindi mo talagang ma-expect na sira yung motor. Itong motor niya. Kasi nga ang tagal niya bago uminit. Kasi kadalasan ito 20 seconds pa lang mainit na ito. Yan, ito hindi siya mainit. Hindi niya lang kaya yung ilisi. Tapos kapag umikot siya, kapag kinontra mo ganoon, hindi siya sumusunod. Bumabalik siya sa tunay niyang ikot. Kapag ganon, buo yun. Pero pag may ilisi na siya, hindi niya nakayanin. So yun. Nakalimutan natin ilagay yung ilisi. Yan. So ganon lang mga ka-DIY, palitan natin ng motor ito. Yan. Abangan nyo lang mga ka-DIY kasi magpapalit ako ng motor nito ng ibang size. Yan. Papalitan ko siya ng motor na hindi niya ka-size ang motor. Yan. Abangan nyo lang mga ka-DIY. So kung nagustuhan niyo ating video, paki-like na lang para ma-recommend ni YouTube sa ibang mga nangailangan ng video ganito. Okay, paki-subscribe na lang mga ka-DIY sa ating munting channel. So hanggang dito na lamang at kitang-kita ulit tayo sa susunod nating tutorial. So palitan natin ng ibang motor to, na ibang size. Yan. So abangan nyo na lang sa susunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.